Magandang araw! Ngayon, ating pag-aralan ang tungkol sa pag-usbong ng nasyonalismo at pagkabansa sa Pilipinas. Presentasyon ng pangkat-3. Bago tayo pumunta sa ating aralin, balikan muna natin ang lesson ng nakaraang grupo. Konsepto ng kasarinlan. Ang kasarinlan ay tumutukoy sa kalayaan at otonomiya ng isang individual, grupo o bansa. May tatlong pangunahing elemento ang konseptong ito: kalayaang politikal, pansariling pagpapasya, at kalayaang pang-ekonomiya. Ang kasarinlan ay tumutugon sa kondisyon ng isang estado, bansa, o nasyon na pinamamahalaan ang sarili at malaya mula sa anumang impluwensya o panghihimasok ng ibang bansa. Ibig sabihin, ang kasarinlan ay tumutugon sa kalayaan mula sa pagkontrol, pag-impluwensya at pagsuporta ng ibang bansa. Mahalaga sa pagtatamo ng kasarinlan ang sumusunod na aspekto. Pang-una, ang kalayaang politikal. Ito ang pangunahing elemento ng pagkabansa sa modernong sistema ng pandaigdigang batas. Isa sa mga tradisyonal na kailangan sa pagkabansa ay ang kasarinlan sa panloob at panlabas na usapin. Ito rin ang pinakamahalagang katangian ng isang demokratikong lipunan. Pangalawa, ang pansariling pagpapasya. Ito ay tumutukoy sa prinsipyong ang lahat ng nasyon o tao ay may karapatang pumili ng kanilang kalagayang pampolitikal, uri ng pamahalaan at kahihinatnan ng hindi pinanghihimasukan ninuman. Pangatlo, ang kalayaang pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang nasyon na mapanatili at mapaunlad ang sariling ekonomiya nang hindi gaanong umaasa sa tulong panlabas o upang makaiwas na mapangibabawan ng ibang nasyon. Ito ay maaaring matamo sa pamamagitan ng industrialisasyon, pakikipagkalakalan at mga alituntuning pang-ekonomiya na makatutulong sa pagsasarili. Ang konsepto ng kalayaan ay may kasaysayan ay tiningnan mula sa iba't ibang mga anggulo. Ang bawat tao'y naalala na mayroong isang pag-unawa ng kalayaan tulad ng kawalan ng pamahalaan o bilang kahalili, bilang isang pinaghihinalang pangangailangan. Ang kalayaang pumili ay nagpapahiwatig ng pag-iral ng mga alternatibo. Free state kaugnay sa pluralismo at demokrasya. At panghuli, kalayaang pangkultural. Ito ay tumutukoy sa kakayahang mapanatili at mapaunlad ang pagkakakilanlan, tradisyon at pagpapahalaga ng isang nasyon. Bagamat, ito ay bukas na nakikipag-interaksyon sa iba't ibang kultura. Ang pagkakakilanlan ng isang pangkat ng tao ay may mahalagang instrumento gamit sa pagtanggi sa prosesong asimilasyon. Nakapaloob dito ang karapatan na makibahagi at lumahok sa pagsasabuhay, pagpapatuloy at pagpapalawak ng sariling tradisyon, gawi at pag-uugali. Karapatan ng tao na ipakita sa iba ang katangian ng kinalakihang kultura bilang bahagi ng isang grupo, tribo o lahi na iniingatan ang mga tradisyong nakagawian hanggat ang mga ito ay sakop ng saligang batas. Ngayon, dumapo na tayo sa ating aralin. Konsepto ng pagkabansa. Ang pagkabansa ay tumutukoy sa pagkakaroon ng isang malayang estado na may sariling teritoryo, pamahalaan at mamamayan. Ito ay kalagayang kung saan ang isang bansa ay may pagkakakilanlan at kalayaan mula sa pamumuno ng ibang bansa. Ang bansa ay binubuo ng mga taong may iisang kasaysayan, wika, kultura at layunin. Ang pagkabansa ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng pagkakaisa at identidad or identity sa mga mamamayan. Sa Timog Silangang Asya, ang pagkabansa ay hinubog ng mga pakikibaka laban sa mga dayuhan at kolonyal na kapangyarihan. Dito rin umusbong ang mga kilusang nasyonalista, naghangad ng kalayaan at sariling pamahalaan. Nasyonalismo sa Pilipinas. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, higit 300 tayong sinakop at inalipin.
para sa eksaktong taon, 333 tayong taon na sinakop at inalipin ng mga Espanyol. Dahil dito, unti-unting nabuo ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nais nilang magkaroon ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at sariling pamahalaan. Pagbitay sa Gumburza. Ang mga unang nagpakita ng diwang makabayan ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora, na mas kilala bilang Gumburza. Ipinabitay sila noong 1872 dahil sa maling paratang na sila raw ay kasangkot sa pag-aalsa ng mga sundalo sa Cavite. Ang kanilang kamartiran o sakripisyo ang naging mitsa ng paggising ng kamalayan ng maraming Pilipino. Ito ay ang pagbitay sa tatlong paring martir. Ito sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ibinitay sila sa pamamagitan ng garote. Kilusang propaganda. Itinatag ng mga ilustrado sa Europa noong 19 na siglo upang humiling ng reforma sa pamahalaang Espanyol. Layunin nitong magkaroon ng pantay na pagtingin at karapatan sa mga Pilipino katulad ng mga Espanyol. Ito ang mga ilustrado. Sila ang mga nag-aral sa Europa noong 19 na siglo. Kilusang propaganda. Kabilang sa mga nangunan sa kilusang ito, sina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Haina, at Mariano Ponce, at marami pang iba. Gumamit sila ng mga aklat, sanaysay, at pahayagan upang maipahayag ang kanilang panawagan. Ito si Jose Rizal. Ito naman si Marcelo del Pilar, at ito si Mariano Ponce. Sila ang nagtatag ng kilusang propaganda. Ang pinakatanyag sa kanilang pahayagan ay ang La Solidaridad, na naging boses ng mga Pilipino sa Europa. Dito nila inilathala ang mga ideyang tungkol sa reforma sa pamahalaan, kalayaan sa pamamahayag, pantay na karapatan at representasyon sa Kortes ng Espanya. Ito ang La Solidaridad. La Solidaridad. Ang gumawa ng La Solidaridad ay si Graciano Lopez Haina. Bagamat hindi nagtagumpay sa reforma, malaki ang naitulong ng kilusang ito sa pagpapalaganap ng nasyonalismo at pagmulat ng kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang karapatan bilang tao at mamamayan. Pagtatag ng La Liga Filipina. Itinatag ni Dr. Jose Rizal noong 2 ng Hulyo 1872 sa bahay ni Doroteo Ong Junco sa Tondo, Maynila. Layunin nitong pag-isahin ng mga Pilipino upang sama-samang magsulong sa reforma sa edukasyon, ekonomiya at pamahalaan. Nais ni Rizal na baguhin ang lipunan sa mapayapang paraan, hindi sa pamamagitan ng dahas. Ngunit, pagkaraan lamang ng ilang araw, siya ay inaresto at ipinatapon sa dapitan. Dahil dito, humina ang samahan at hindi natuloy ang mga plano. Subalit, ang mga kasapi nito ay nagsimulang magtayo ng mas radikal na samahan na tinawag na Katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Pagtatag ng Katipunan. Itinatag ni Andres Bonifacio noong ikapito ng Hulyo 1872 kasama sina Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Diodato Arellano. Ang samahang ito ay tinawag na Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Layunin ng Katipunan na makamit ang ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa pamamagitan ng revolusyon. Gumamit sila ng salitang kalayaan bilang simbolo ng pagkakaisa at diwang makabayan. Upang mapanatiling lihim ang samahan, ginamit nila ang dugo sa pagpirma ng kasunduan at nagkaroon ng mga palatandaan at password upang makilala ang kapwa kasapi. Batse sa larawan, ang lalaking ito
ay sinusugatan ang kanyang kamay upang makuha ang kanyang mga dugo pangpirma sa kasunduan. Ang Katipunan ang unang organisadong revolusyonaryong kilusan na naglayong itatag ang isang malayang bansa. Unang sigaw sa Pugad Lawin, 1896. Noong Agosto 1896, pinamumunuan ni Andres Bonifacio ang unang sigaw ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Dito, sabay-sabay na pinunit ng mga Katipunero ang mga kanilang mga sedula bilang tanda ng pagsisimula ng revolusyon. Base sa larawan, ito si Andres Bonifacio. Nasa likod naman nila ang mga Katipunero na may hawak na sedula at naghihintay ng hudyat kung kailan nila pupunitin ito. Iba't ibang lugar ang binanggit ng mga historiador tulad ng Balintawak at Pugad Lawin. Ngunit pareho ang diwa. Ito ang simula ng armadong pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ang sigaw na ito ang naging hudyat ng digmaang Pilipino-Espanyol na nagbigay inspirasyon sa marami upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Biyak na bato noong 1897. Matapos ang ilang labanan, lumipat si Emilio Aguinaldo at ang kanyang hukbo sa Biak na Bato sa Bulacan. Doon nila itinatag ang unang pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas. Nilagdaan noong 15 Disyembre 1897 ang kasunduan sa Biak na Bato sa pagitan ni Aguinaldo at Gobernador General Primo de Rivera. Nakasaad dito na magpatigil ng labanan kapalit ng pansamantalang kapayapaan at pagbabayad ng salapi sa mga revolusyonaryo. Bagamat nagkaroon ng tigil putukan, hindi natupad ang kasunduan, kaya nagpatuloy ang mga Pilipino sa kanilang laban para sa kalayaan at sariling pamahalaan. Ang Biak na Bato ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa at tapang ng mga Pilipino sa gitna ng pang-aapi. Pangwakas, ang mga pangyayaring ito ay nagpatibay sa nasyonalismo at pagkakaisa ng mga Pilipino. Nagsilbi itong inspirasyon upang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng bansa. Bagamat maraming hirap at sakripisyo ang dinaanan, ipinakita ng mga bayani na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay handang magsakripisyo para sa kapwa at sa kalayaan. Sa huli, ang mga Pilipino ay nagtagumpay na makamit ang kasarinlan, isang bunga ng pagkakaisa, tapang at diwa ng nasyonalismo. Ngayon, bago namin tapusin ang aming aralin, may onti lang kaming katanungan. Unang katanungan, sino ang nagtatag ng Katipunan? A. Emilio Aguinaldo, B. Apolinario Mabini, C. Andres Bonifacio, o letter D. Gregorio del Pilar? Ang tamang sagot ay letrang C, Andres Bonifacio. Pangalawang katanungan, ano ang ginawa ng mga Katipunero bilang simbolo ng pagsisimulang revolusyon? Letrang A, pinunit ang kanilang sedula. Letter B, sumampa sa harap ng watawat. Letter C, nagsunog ng mga dokumento. Or letter D, lumaban sa Maynila. Ang tamang sagot ay letrang A, pinunit ang kanilang sedula. At ang huling katanungan, saan itinatag ni Emilio Aguinaldo ang unang pamahalaang revolusyonaryo? A. Biak na Bato, sa Bulacan, B. Kawit, Cavite, letter C. Malolos, Bulacan, or letter D. Pugad Lawin, Quezon City. Ang tamang sagot ay letrang A, Biak na Bato sa Bulacan. At doon nagtatapos ang aming aralin. Maraming salamat sa pakikinig.